So ito mga ka-TH orientation. Itong batong to ay pattern ng giveaway deposit papunta sa ilalim. So mula dito sa giveaway na to, pag nasa ilalim ka na, papunta dun 270 west. Dun sa ano na yun, pinaka volume, may nakadungo na bato na yun. So sukatin natin mula rito .5 meters mula rito papunta doon. So yun yung ano, yun yung result ng scanning natin. 4.95 meters mula rito papunta doon sa volume. Parang ano yan, kusaya na may nakaganyan lang dyan dati pa, sabi nung may-ari ng lupa. So walang nagsalansan yan, mga bato na yan, inabot nila, ganyan na yan itsura niyan. So ito yung pattern ng magiging deposit dun sa ilalim. So mamaya bababa tayo. Meron pa pala dito oh. Sabihin dalawa. Sukatin ulit natin yung layo nila. Mula rito. Two point 32 meters. So mga 2 meters lang mula rito distance. Another big load sa ilalim. So ito yung mga pattern ng deposit dito. Makikita mo nila dyan pagka nasa ilalim nila. So mamaya bababa tayo para makita natin yan kung nasa na talaga. Gamitan natin ang scanner at saka yung GeoHunter. Okay, try to find out natin mamaya sa baba. Okay, mga ka-TH, so nandito tayo ngayon. So itong ano, itong ilalim nito, tinutungtungan ko na ito, mamaya tuturo ko sa inyo. Doon ako nanggaling nung nakaraang linggo dito, pero sa tingin ko may naring pasan dahil mamaya papakita ko sa inyo yung layer na ito kung bakit ko pinabalikan ito. So ito kasi yung layer ng clay. Kailangan kong explore ito kasi maaaring dito sa portion na to, dito yung may nalampasan na giveaway deposit. Okay, so i-check natin, titingnan natin ngayon sa ating mga gadget. So ito, i-check natin itong GeoHunter natin at saka yung scanner, at saka meron tayong dalang Japanese wand, parameter at saka long range locator. So ito yung pinasabi ko na layer. Ayan. So bukod tangi sa haba ng pagbaba, ito yung black layer
mula doon. So, mga, ilang meters itong black layer na to, Nes? Alin? Itong black layer na to, mula din sa 10 meters. 10 meters, Mm. 30 feet. Mm. Okay, so 30 feet, itong 10 meters, itong black layers na to. At pagdating dito sa dulo, ito na yung mga batong ilog. Papakita ko lang sa yung layer Pagtapos ng batong ilog, meron siyang purong-purong layer ng black soil talaga siya, black sand. And after nun, meron namang mga batong ilog uli. At pagtapos ng batong ilog, meron siyang makikita ka ditong kalawang. Ayun, meron siyang metal plate dito na inilagay. Ayun. Tapos, pagtapos ng metal plate, makikita mo yung clay. Metal plate, tapos ng metal plate, makikita mo na yung clay ngayon. Ito na yung clay, Ito yung layer ng clay. So, namumukod tangin ito sa haba ng ano namin, paghukay dito. Dito lang kami nakasagupa ng clay na ganito. So, kaya pinadrift natin dito papasok. Ngayon, i-double check natin dahil sa scan nung nakaraan ay 4.5 meters papunta na doon sa deposit. So ito na yung ating kalabaw katropa mo. Mas malakas pa sa kalabaw to. Ano na si sir? Bababa ba? Hindi na. Hindi na kaya? Nalulula. Nalulula. Ito po yun. So, Inalis mo na. Yung katabi nitong puso. Wala pa akong ginakalis ng bato dyan. Ito, are. Yan. Yan. Di ba paa? Paa. Okay. Ang position niya, ganyan. So, pag drip natin, ito yung unang nakuha. Tapos ito. Tapos yung tamago, yun. Ito yung pointer, ano? Oo, ganyan siya. Kadulo talaga to, no? Paa nga, Pitong taong bata. Ang ganda. So dito tayo may markering sa haba ng paghukay natin. Doon na sa loob siya. Tapos asa yung tamago natin? Ayun o, maliit. Are? Dito lang may mga batong ilog na to at makikita nyo meron naman siyang makikita kang kalawang dyan. So maaring metal plate siya. Papasok na naman dito sa loob. Ito yung tamago. Tingnan natin. Wala siyang nice. Wala siyang 20 kilos. Wala. Mga 12? Hindi. Mga 9 kilos to 10 kilos lang to. Eksakto to 10 kilos. Kita may dito. Ito. Yun yung tinuturo ng hard shape na to. Pero nandito siya sa kanan. Gilid na gilid. Dito nasa gitna. Ganda ng perfect marker na to. Puso, diba? Tama ba? Heart shape siya. Heart stone. Pointer marker. Ito yung tinuturo niya. Ito yung nagtuturo sa kanya. Tapos yung paa. Nakaganyan siya. Ayan, so kaliwa. Tapan kanan. Kanan. Ito yung dito natin. So ibig sabihin pagka kanan, travel pa. Kasi pag kaliwa, stop na. Travel and dead. So yan, magkaganyan. Papasok doon. Yan doon. Lumabas yung pader. Inabot na natin yung pader na yun. Naubos na yung clay. Oo. Yan yung lumalabas sa scan. So sa scan natin is 4.95 meters. So sukatin natin ngayon yan. Kung ilan na yung haba niyan.
So dito tayo nagsimula ng trip. Then nakikita nyo yung tinatama ng laser na yun. Yun. Susukatin na natin siya ngayon. Sa 3.43. Halos 3.5 halos. 3.5 meters. So nakaka 3.5 meters tayo. Di ba ang sukat natin sa sa 3.33, 3.4, so mga nasa 3.5 na ito. Di ba ang sukat natin doon sa scanning natin is 4.95. Then yung clay, mga nasa lang yan, mga nasa 2.5 yung haba. Tapos yung semento, yun yung mahaba eh. Yun yung mahaba. So tama yung sa scanning natin kasi pagtapos ng blue, yung clay na blue, yan naubusan natin, then titigas siya. Yan, magsisemento na, ayun na, nandun na tayo sa pinaka semento na yun. Okay. Natin yun na. Sabihin ko pag start na, sabihin mo Ano lang, start na pala ito eh. Nag-replay na siya. Okay. So, dito na tayo, Asan yung tamago dito banda? Oo, dyan. Dito yung heart. Oo, dito. Dito yung paa, heart, tamago. Tamago dito. So, may sumisirit na tubig dito. Yan nga yung sinasabi ko sinasirit. Malulog tayo dito So ito yung natin, ito yung problema kung nasa na talaga. Kasi tubig na to, baka pag binakbak natin to, lumubog yung bumulwak yung tubig. Baka ito yung tangke ng tubig. So kaya gagamitan natin itong arometer. Kung nasaan talaga siya. Ito maganda talaga doon is pantanel to. Kasi tamago dito sa kaliwa? Oo, sa kanan? Kanan. Oh. Ayan o. Wala dito. Pagkatingnan natin kung papaganito. Kasi pag nandyan, papalo siya papunta doon. Oh, pupunta naman doon ngayon. Sundan natin. Laki ng binagsak. Ito hindi na kaya to kunin ng mga long range locator pag ganito na sa loob ng tunnel na. Ang arometer talaga kukuha na ito. Nanas, bumayo na nas oh. Sabi na yun, nasa kanan, pinaiilog lang nga dyan eh. Itong area na to. Kaya pinapaluan ng na yan. Ng arometer na to. May titit dito. Hoy oh. Malakas oh. Ibig sabihin nandito. Ay di pader nga ng tubig yung itim na yan ano. Ano natin dito Di ba? Ano? Mapalo doon o ano? Pagtapat dito tatayo siya. Tsaka siya papalo. So ito yung scan natin ngayon. Oo.
Dito rin gagamitan natin ng metal detector na Geo Hunter. Ito kagandahan dito sa Aurameter. Pagka nandito ka na sa loob ng tunnel at di mo na alam kung saan ka papunta, di kayo liligaw. Itong area na to, dyan siya napalo. Okay. So, anong unahin natin? Scanner o metal detector? Ikaw. Metal detector na agad natin. Para malaman natin sa scanner kung saan. Diba? Ito, dire-direct lang. Oo. Stop mo muna. Kabila. Ito? Hindi, dito. Yan. Yan, play na. Napatutulong mo na ito sa bakal. Pwede mo dito yung bakal, Ito bang pala? Kaya bala nididetect niya, Ito. Kita mo? Siya ito. Yan yung yun yung tinuro ng Aurameter. Oo, yan. Tutukan mo ng video. Dyan yung tinuro ng Aurameter. Diba? So ilang percent yung yung valuable? 97. 97. Wow! Ito yung lalabas natin. Wala, diba? Okay tubig to, ibig sabihin. Balik tayo doon. Yun ito yung tinuro na Aurameter talaga. So yung Aurameter at saka yung Geo Hunter, nagtutugma sila. Yun. Diba? So tutukan muli doon sa area na yun. Ayan yung tinuturo ng Aurameter kanina. Ilalabas natin ulit. Wala, di ba? Wala. Ayan Pag-ibalik mo. Sa pool? Sa pool. Labas ulit natin Pangatlo. Wala. Dito, kung sabi mo dito may laman, sa may tubig, wala. At ito tuturo ng tumago. Ayan Yan. Yan yun. 90%. 88%, 89, hanggang 90. Okay, iskanin na natin ito, bro. Wow! I-cancel ko muna dito. Muna kasi. Cancel naman. Siyempre, kukunin natin itong side din na to. Kasi ito, malaman natin kung anong laman itong gilid na to. Tsaka yung taas, bro. Oo. Ito yung taas, may mga damo pa, Tsaka yung taas.
Ito ang mga tinatawag na horizontal scanning. Nakita mo yun? Hindi nagbabago, di ba? Yung butas na yan. Tandyan yan, bro. Kita din ba dyan ang tunnel? Di ko yan. Lasa natin ito. Sa baba ka. Ba't ganun? May itim na ganun. Ito. Pwedeng ito. Ito yung huli. Dito yan eh. Ito yung dito kanina eh. So, maring ito yung tubig. Ito yung deposit. Ito yung triangle oh. Ganito. So, tingnan natin ah. Uy no? Yan no, laki. Ay, tubig nga talaga. Oo, tubig yung kabila oh. Diba? Oo, tubig talaga yung kabilang yun. Ha? Labi ko na. Alayin natin. Tinuloy-tuloy mo dong. Sibak ka dong. Ayan oh. Luminaw lalo. Ito yung deposit natin oh. Laki. Ito yung ano. Ito yung tinuturo. Ganun mo ha. Turo mo natin ito. Dito yung tubig. Ito yung tinuturo ng tamago. Ito, yan. Yan yung tinuturo ng tamago at saka ng aurameter. At dyan din dumitek yung ating geohunter. So sa scanning, yan din yung ano. Yan din ang tinamaan. Yan din yung tinamaan o. Ayun o. Pumula na. Sumarap na. Ibig sabihin, bakbaka na naman. Simento na yan yung. Oo. Itong green na yan, yan yung simento na iniskan natin ng nakaraan. So mas malapit na siya sa katotohanan. Dikit na oh. Diba? Wala na yung mga clay. Diba yung unang iskan natin, kulay clay. Kulay blue na malabnaw. Ito purong simento na talaga oh. Tapos andito yung sinasabi mo. Tubig. Yung tubig na ito no, tayo yan. Tutukuhaan mo. I-zoom mo. Masusum yan eh. Yan o, yung tubig na yun o. Yan o. Ayan. Ano, kitang-kita sa scanning yung tubig na yun, sumisirit pa yun, no? Kuha ba? Kuha. Ayan, no? So, yung, ito yan, no? Yung tubig na yan na blue, yan, kitang-kita sa scanning, no? Yan. So, yung deposit, nandito talaga sa kanan. So, indicator na rin, yung paa, yung pointer na heart shape, tamago, at kumanan. Okay. So, sa aurameter natin, tinira natin yan paikot, doon din siya bumagsak. Yun ang pinaluan niya. So, geohunter natin para talagang masiguro natin kung tutunog. So, kung tumunog, ibig sabihin, may nahagip siyang metal object. So, mas malakas yung dilaw niya kaysa doon sa pula. Ibig sabihin, yung valuable metal. So, kung valuable metal, ibig sabihin, pwede siyang gold, silver, basta, ano siya, precious metal, pwedeng gold. Pero matik, gold dinahanap natin eh. At yung aurameter natin, ang bahala ng gold talaga yun. Then sa scanning natin, ito siya. Ay nakitang-kita na. So ang habulin na lang natin ngayon dyan, ay kung paano natin, gaano pa kalayo. Then yung geohunter natin, ang kayang abutin niya ay hanggang 18 feet. 18 feet ang kaya niyang abutin na madidetect. So, yung ganong kalakas na tunog, maaaring mga nasa 1 meter hanggang 3 meters yun. So, i-check natin ngayon dito. Dito natin malalaman naman sa scan kung magtutugma sila nung geohunter. So, ito siya. Abot talaga ng geohunter, 6.5 meters yung papasok doon sa deposit. 6.5 meters. Bakbakan na semento na yan. 6.5 meters. So, ibig sabihin, yung unang scan natin, naubos natin itong clay.
4.5 meters, then maaaring nagbabarrier itong tubig, kaya ang iskan natin nun is 4.5 lang. Pero ito ngayon mas malapit na at tinunugan na talaga ng GeoHunter. Ibig sabihin, malapit na tayo sa katotohanan nito, 6.5 meters. Nakuha mo bro. Okay. Na-video natin ano. Picturean mo kaya. Pwede dyan eh. Dyan o. Dito. Yan. Okay. Para isara ko to. Tapos picturean mo rin tong. Ito. Picturean mo rin. Kukunin naman natin tong side view. Katabi talaga ang tubig, man. Nakita mo, ito yung tubig. Kabila, kaliwa, kanan yung deposit. Diyan ka. So hindi naglalayo yung hindi naglalayo yung Tubig. tubig tsaka sa deposit. Pero cooling system kasi siya, nakapaikot yung tubig. Okay, so pagka ang iska natin pag ganun ano natin to, babaliktad natin to. Kitang-kita mo. Yan. Pag gumanyan yan, bro. Yan, yan, oh. Yan. Yan. Ganyan, yan. So, purong semento babasagin mo. Okay, mga bossing dyan sa ibabaw, mga ka-TH natin kasama. Ito yung formation nung pagpasok dito. Ulitin natin, ha. Dito tayo nagpa-drip, oh. Galing doon, tapos bumaba dito itong black sand na to, na mga nasa 10 meters to, 30 feet baba. So pagdating dito may mga batong ilog dyan, tanyo. Then pure black sand 1 meter, tapos batong ilog uli. Then after ng batong ilog meron siyang metal plate, tapos sa ilalim ng metal plate nandun na yung clay. Ayun na yung mga clay na, So dito tayo naghinala na meron na lampasan, kaya nagpa-drip tayo dito, papasok. So ito na, papasok na tayo. So nung dinrip na nila to, ang iskan natin dito is 4.5 meters. Then nung sinukat natin to kanina, nasa 3.5 meters na, bro. Hanggang dyan sa may tubig na yan. So tama yung sa iskan, yung clay natin mga nasa 2 meters lang. Then nung habang hinuhukay nila to, ito na yung position, nakuha nila tong marker na to. Isipin nyo sa gitna ng clay na to, ito. Sa gitna ng clay, nagkaroon siya ng marker. As in clay siya, sa loob ng clay. Wala siya ibang kasamang bato. Clay lang. So nagkaroon siya ng marker. Ito yung marker na kuha nila, ganito yung position dito. So titignan mo mabuti, ito ay paa ng batang maliit. So kanan. Ibig sabihin ng kanan, paabante. So nung umabante siya ng almost isang pie, ang tinamaan niya uling marker sa gitna ng adobe clay. Sa gitna ng clay na to, ayan, puro clay yan, mag-iisip kayo bakit nagkaroon ng batong katulad nito. So heart shape siya, ito yung pinakano ng puso, tapos ito yung kanyang pointer. Then sa dulo ng pointer, after nyan, mga nasa isang pie at kalahati, tinamaan na yung tamago. Ito yung tamago. So itong tamago na to, estimated mga nasa 10 kilos. Explanation sa tamago is 1 kilo of tamago equivalent to 1 ton. So kung ito ay 10 kilos, ang deposit na tinatarget natin dito ay nasa 10 tons. And after nun, inano natin yan, tinignan ng orometer. Unang kinuha dito sa may tubig na to, may tubig dyan,
Lapitan natin. Ayan, umagos yung tubig ko. So kaya nagdalawang isip sila na ituloy yan. Binabasag na nila ng jackhammer yan eh. Oh. Pero hininto. Kasi nga may tubig. Kailangan muna natin ma-check. Ma-double check ulit kung ano nga ba yan. May water trap nga ba o deposit ng tubig. Para maging cooling system. So itong in-scan natin ay may tubig talaga dyan at nandito yung deposit. So may Tabago. Then yung ating aerometer, ganun din. Dito rin ang tama. Sa may tinuturo ng tamago na to, ayun yung tamago. Indicator talaga ng deposit kapag may tamago. So dyan tumama yung pendulum ng ating aerometer. Then after ng aerometer, yung Geo Hunter, dyan din, tumutunog dyan. Pag ilalabas mo dito yung plate ng metal detector na Geo Hunter, wala. Pag ibalik mo dito, meron. Malakas, nasa 90% o 89 to 90% yung kanyang detection ng valuables metal. Then in-scan natin. Dito tubig talaga. And then after nun, dito naman, nandito yung pula at nababalot ng kulay green na semento. So nandito talaga yung ating deposits. At sa scanning, ang distance mula dito ay nasa 6.5 6.5 meters punta doon sa deposit. So expected matigas talaga ang sasalubungin natin. Maaring ganito katigas oh. Ito kasing itim na to, ito na yung may halong pebbles. So maaaring ito na yung pinaka first line of defense ng deposit na yan. Pag mabakbak mo tong clay na to, papunta siya doon kung nasan yung tabago na to. Okay, yun lang muna ang ating update dito sa ating trabaho. Ano kaya ito? Akal yan bro. Parang metal plate yan bro. Parang bakal eh. Saan yung mga marker? Yun. Akit natin yan. Parang may humihigop. Parang may humihinga. Di ba? Narinig mo? Tubig. Parang may pumapatak dahan-dahan. Ayun. Chamber yun. Patak-patak ng ganun. Chamber yun. May binabagsakan siyang tubig dyan na may container. Di ba? Narinig mo? Huwag mo walang magpatugtog. Pakinggan mo mabuti. Parang may humihingang tubig. Diba? Nabubuksan na siya, ibig sabihin. Yeah. Dumami. Kanina patak-patak lang. Malapit na tayo niyan. Tubig ah.
ganun. Tangki ba ng tubig yan? Madami. Sabihin. Sa ano na tayo? Nasa loob na tayo ng chamber ng ano yan. O naubos na oh. Pondo lang. Pondo lang yan. Kasi nasa oh, 'di ba? Konti lang. Pati yun. Ito mo to. Pondo yan dyan ng ano. Nandun na tayo sa ano. Pondo yan sa ano. Sa deposit. Yung tubig na yan. Kasi kung water trap yan, hindi mauubos yan. Hindi kagaya dito sa kabila, hindi nauubos yung tubig. Oo nga eh. Siya naubos. Diyan naubos oh, nawala yung ano mo. Pondo Pondo to. siya, pondo lang siya. Ibig sabihin may cooling system talaga dyan. Pondo lang. Oh. Oh, di ba nawala? Wala siya. Kanina, ang takas ng tagas eh. Medyo kinabahan din ako dun ah. Tulo-tulo ka sa loob. Humihinga-hinga eh. Bok, 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 bok. Gumagano eh. Bumuburubok eh. Sa gitna ng, dyan kung magtataka, sa gitna ng clay na yan, Ito oh. bakit merong ano? Oy, metal plate yan ah. Plate talaga siya ito. Plate yan ah. Ito oh. Ito ang kapal. Kapal ng plate na yun oh. Oh, metal plate oh. Bakal talaga siya, naka ano. Yan yung nabasag mo. Nandiyan na, yan yung humaharang sa tubig ng una, yung plate na yun, nabulok na. Metal plate talaga bro. Oh, kapal oh. Metal plate ang kapal oh. Oh. Bakal talaga. Metal plate siya. Kapal na metal plate na to. Bakal. Bakal talaga siya. Testing yung Japanese one pro kung may iditik yan.